So maglalagay muna tayo mga sir ng ano, coil support nitong ating ginawang voice coil 26mm 4 layer po para dito sa woofer or subwoofer na 10 inches na ginagawa natin na 2 piraso. Okay, hello mga sir, mayroon tayo ngayong 2 subwoofer na ginagawa. Ito ay 10 inches. Tayo po ang nagre-rewind nung ano, voice coil nito. Bali 4 layer po ang kanyang voice coil rather. 4 ohms. At itong speaker 1 ay ating nililinis yung lumang epoxy. Ginagrind po natin yan gamit yung ating mini grinder. No? At para medyo hindi mahirap kasi pag yung kutsilyo yung ating gagamitin ay mahirap po. So buti na lang meron tayong ganito. No? So yung isang voice coil po para dito sa ating nililinis ay nagawa na natin. Andyan po sa harapan natin yan. Ayun. So linisin lang po natin ng maigi yung yung lumang mga epoxy. At ayun na nga po, nalinis na natin. At sinusukat na natin yung kanyang voice coil. So ito sir yung pangalawa nating speaker. So natanggalan natin yung yung kanyang lumang voice coil. At ito ay nalaglag doon sa ilalim, no? So ang ating gagawin ngayon ay ating gagrind tong lumang epoxy. So gamit tayo itong mini grinder natin. So yan. So linisin lang natin ito sa labas. So after naman nating linisin itong ating speaker mga sir, ay ito namang coil or voice coil natin ang ating lagyan ng coil support kasi tuyo na rin naman siya. Okay, para maikabit na natin. Hilahin muna natin siguro tong
Yan. So, hagurin lang natin to para lumiko yung ating o lumambot pati yung ating coil support na ilalagay. So, maglalagay tayo ng rugby muna. Tapos, uunatin natin itong ating dulo ng ating voice coil. Ganyan. Lalagay tayo ng konting rugby dito sa top ng ating coil support para kumapit siya. That's it. Tapos ay hagurin po natin yan ng screwdriver o screwdriver para lumapat po yung ating coil support. Okay. Nice. Okay na po siya. Ayan na po. Liit niya. Diba? 26 mm. So, ayan. Kakabit na natin. Tanggalin muna natin itong ating rewinder machine. Okay. Then, i-insert na natin itong ating voice coil. Force down na natin. Yun. Okay. Then maglalagay po tayo ng kanyang spacer, mga sir.
So dahil medyo manipis yung ating spacer at hindi pwede itong mga kapal, dudublehin natin po. Ayan, na-i-align na natin ng maayos yung ating voice coil. So maglalagay na lang tayo ng epoxy mga sir. Tapos galaw-galawin lang natin ito mga sir para medyo sumiksik doon sa pinaka ng ating dulo nitong ating coil, ano tawag ito? Cone at saka spider. Okay? At medyo itagilid natin mga sir kasi baka mamaya lumusot or tumulo doon sa ating gap ng speaker natin. No? So ganyan-ganyan lang siya hanggang matuyo, tapos dadagdagan natin ng epoxy. Okay. So medyo natuyo na yung ating unang epoxy mga sir. Kaya tayo ay magtitimpla ng pangalawa. Okay, that's all. So napuno na natin ng epoxy. Patutuyuin na lang natin mga sir at kakabit na natin dito sa kanyang hinang. O habang nag-aantay dyan, ito namang isa ay kakabit na natin. Then lagyan natin ng epoxy mga sir.
Okay, done. Ito na lang yung ating antayin. Check natin mga sir. Very good. So ito sir, at ito ay tuyo na. Tanggalin na natin itong ating spacer. Ayan oh. Smooth na smooth. Walang kasabit-sabit mga sir. Tayo ay magkakabit na ng dulo nito. So linisin lang natin tong ano, dulo rito sa terminal ng ating ano, pigtail. Yan. Straight lang natin ang bagya. Hindi parang mayupi. Okay. Yan. Lalagyan natin ng epoxy yung ating dulo ng ating pigtail para di gumalaw. Okay. So yan. Patuyuin lang natin ang bahagyan mga sir at tayo ay magsa-sound check na. Okay. So medyo tuyo na itong ating epoxy. So sound check na natin. Ito yung ating unahin. Dahil ito yung tuyo na. Then play natin yung ating music. Positive. Tatanggal. Okay. Medyo malakas din siya. Lakasan natin yung ating ano, amplifier. Malakas siya. Mahirap lang i-repair tong speaker na to dahil nakakulong. Pag may sira yung damper, kailangan mong bulwatin yung ano, yung cone. So next,
itong bagong kabit natin na voice coil. So baliktad pala yung pacing natin. Tama pala. Good, very good. Thanks for watching guys, and don't forget to follow.